Magandang gabi sa bawat isa. Muli, nag-devotion tayo. At ngayon ay dito pa rin tayo sa chapter 2 ng Mangangaral. Verse 11 hanggang 20 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Verse 11, pagkatapos inisip kong mabuti ang ginagawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Naisip kong ang wakas ng isang hari ay tulad lamang sa mga nauna sa kanya. Tinimbang kong mabuti ang karunungan at ang kabaliwan at ang kamangmangan. Napatunayan kong mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan, tulad ng kabutihan ng liwanag kaysa kadiliman. Nalaman ng marunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. Ngunit nabatid kong ring iisa ang hantungan ng lahat. Sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay siya mo ring sasagpitin. Ano nga ba ang kapala mo sa labis na pagpapakarunong? At naisip kong ito man ay walang ring kabuluhan, pagkat kung paanong ang mangmang ay nalilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ay mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. Kaya kinamuhian ko ang buhay sapagkat pawang kahirapan lamang ang may dudulot nito sa akin. Lahat nga ay walang kabuluhan at tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Wala ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito, sapagkat ito'y may iwan lamang sa susunod sa akin. At sino ang makakatiyak? Verse 19, ulitin ko lang po. Sino ang nakakatiyak kung siya'y marunong o mangmang? Gayunman, siya pa rin ang magmamana sa lahat ng pinagpaguran ko at ginamitan ng karunungan. Sa mundong ito ay walang kabuluhan. Kaya nga, ulitin ko lang verse 19 pa rin. Gayunman, siya pa rin ang magmamana sa lahat ng pinagpaguran ko at ginamitan ng karunungan sa mundong ito. Ito may walang kabuluhan. Kaya nga, nanghihinayang ako pagkat ako ay nagpakapagod ng husto sa mundong ito. At yun, pasensya na kayo kung medyo putol-putol yung aking basa. Putol-putol na, medyo mabagal pa, pagpasensyaan nyo na. Pero ganun pa man, ang aking natutunan dito mula verse 11 hanggang 20 ay itong verse 13 to 14. Sabi dito sa 13, napatunayan kong mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan, tulad ng kabutihan ng liwanag kaysa kadiliman. So yun, mas maganda raw na tayo ay mamuhay ng maayos, yung hindi tayo nang aagrabyado ng tao, tayo ay umaayon sa magandang plano ng Panginoon, lagi tayong nagsisimba sa church, lagi tayong uma-attend sa activities, yun, makakabuti yun sa atin. Yun ay nagpapakita ng karunungan. Sabi sa Kawikaan
Verse 8. Karunungan ay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. At yun, ang karunungan daw, kung pahahalagahan natin, tayo ay yayakapin. At yun, sana ay naunawaan mo. Kung papahalagahan natin yung karunungan, tayo ay magkakaroon ng karangalan. Kumbaga, itataas niya yung antas ng ating pamumuhay. Sabi dito, itataas ang ating pamumuhay. Mabibigyan tayo ng tamang desisyon, tamang pagpaplano sa buhay natin bilang kabataan, tamang desisyon at tamang pakikinig ng payo. Yun, meron pa sana akong mga ilang verses na bubuksan dito sa Kawikaan, itong aklat ng Kawikaan, dito sa aklat ng Kawikaan, pero dahil sa nalimutan ko na, pagpasensyahan nyo na, pero siguro babalikan ko ito bukas. Medyo napagod din kasi ako dun sa ginawa namin sa maghapon ngayon. Yun. Sabi dito sa verse 14, isa din to sa aking natutunan. Nalaman ng marunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. So, yun. Kung ikaw ay marunong sa buhay, alam mo ang iyong patutunguhan. Kung ikaw ay tapat sa Panginoon, alam mo yung magandang plano niya para sa iyo. At kung ikaw ay yung taong alam mo yon, tapat sa iyong asawa, tapat sa iyong karelasyon, alam mo kung ano yung magiging epekto nun sa iyong buhay. Sana ay naunawaan mo yung gusto kong sabihin. Ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang patutunguhan. Mali yung basa ko. Sorry. Ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. So, yun. Hindi alam ng mangmang ang kanyang patutunguhan. Sabi sa Kawikaan. Sa aklat ng Kawikaan, limot ko na rin kung anong chapter yun, anong verse. Pagpasensyahan nyo na, pero babalikan ko yun. Pero sinasabi dito, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. Ibig sabihin, wala siyang tamang direksyon sa buhay kung wala ang ating Panginoon, ang ating Diyos, kung walang nag-guide sa Kanya sa buhay. Pananampalataya man yan o realidad ng buhay, kung walang nagagabay sa Kanya, ay mawawalan siya ng direksyon. Kung siya ay kung wala sa Kanyang mag-guide. Yun, isang mahalaga sa ating bilang kabataan ng bawat churches ay ang ating pastor at yung mga bagay na kanilang ina-advise sa atin, ipinapayo sa atin. At yun, sana ay naunawaan mo yung gusto kong sabihin. Hanggang dito na lamang. See you tonight devotion. God bless po and good night. Bye-bye.